Lalagyan na natin yung bawang. Totoast po natin hanggang sa maging golden brown. Golden brown na po ito. Lagyan natin ng konting asin. At konting paminta para magkaroon na siya ng igigisa din natin yung ating itong ating karne. So, strips ang ginawa kong paghiwa kasi mas gusto ko yung medyo may lalagyan ko ng konting achuete powder. So, yung achuete powder po ay oil soluble po siya. Kaya, mas madali siyang matunaw pag sa mantika siya ilalagay. So, lalagyan ko ng konti lang para magkaroon ng kulay yung ating pork. Kung gusto nyo ding mas madali pa, no, pwede kayong gumamit ng giniling na baboy. So, madali lang din yon. So, masarap din yon, no? Kaya lang, ito kasi mas gusto ko dahil medyo may nangunguya ka, hindi masyadong boring yung kinakain. Nagisa na pong mabuti ito, set aside na po natin kasi gagamitin natin pang toppings din ito. Susutay din po natin yung ating tokwa. So, hiniwa lang ng maliliit. Nagkulay siya gawa nung naiwang mantika nung pork. Lalagyan ko lang ng konting-konti lang din para mas madagdagan yung kanyang kulay. Luto na po ito, itatabi din ulit natin. Ito-toast na natin yung ating tinapa flakes para hindi malansa at mas matagal. Tatanggalin ko yung yung oil na nasa karne, isasama po natin dito sa panggisa natin. Kasi hindi naman natin ito kailangan sa toppings yung oil. Kaya yung natirang katas din at mantika ng hipon.
Ilalagay ko na yung achuete powder. So, mas madali kasi itong ma-dissolve pag mainit yung mantika. Kaya halo natin ito. Maglalagay din tayo ng bawang. Ito yung tinosta natin kanina. So, kukuha lang ako ng kalahati. Kasi gagamitin natin yung tira sa topping. Lalagyan na natin ng tubig. Lalagyan natin yung soup stock ng hipon. Yung ulo ng hipon, ito yung ginamit ko, pinakuluan ko. Tapos ito na yon. Lalagyan ko din ng broth cube. So, pork po. So, antayin po natin ito hanggang sa kumulo. Pan muna natin. Antayin natin hanggang sa kumulo. Kumulo na po siya at na-simmer ko na rin. So, lalagay tayo ng asin. Anang patis. Okay na yung timpla niya, yung alat niya, yung linamnam niya, okay na po. So, ilalagay na po natin yung ating pampalapot. So, kailangan mahina or patay na lang muna yung ating bago ilagay yung ating slurry. Ito yung pinaghalong rice flour at tapioca starch. So, lalagay na po natin. So, haluin po natin ng So, tuloy-tuloy lang po yung paghalo hanggang sa maluto yung ating nilagay na slurry. Hanggang sa lumapot. Luto na po yung ating sauce. Yung lapot niya, sakto lang po. Kasi pag lumamig ito ng konti, medyo lalapot pa to. So, sakto lang po ito. So, tabi na po natin. Lulutuin na po natin yung ating bihon. Ito yung gagamitin natin para sa ating palabok. Papakulo muna tayo ng tubig. Lagyan natin ng konting oil. Konting salt. Antayin natin ito hanggang sa kumulo. Kumulo na po yung ating tubig. So, lalagyan na natin yung ating bihon. Ganituhin po natin ito. Ayan, para maghiwa-hiwalay. Ayan, luto na po ito. I-strain na po natin. Salain na po natin. So, kailangan hindi po siya ma-overcook. Tikman na po natin.